Si Chris ay isang batang isinilang na parang isang kuting na ipinamigay, pinagpasapasahan. Si TJ naman ay ipinamigay sa amo ng mga magulang. Is giving up children for adoption a loving alternative for parents who are unable to care for their own? Or is it out of convenience? Alamin yan dito sa The 700 Club Asia, #TSCA, The Gift of Adoption. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Today, we will feature stories of adoption. Clearly, both in the physical and spiritual sense, is a difficult decision for a birth mother to make, though it may be the best choice for her child. On the other hand, it may be an answer to a prayer for couples who have not been able to have children of their own. It will be a beautiful blessing for them to build a family. Adoption is in the heart of God. It is a privilege exemplified by our adoption into God's family. We find a lot of heartwarming adoption stories in the Bible. In the book of Exodus, there is a story of Moses who was found by the daughter of Pharaoh inside a basket floating in the river. She adopted him into the royal family. We know the story. Ginawa yon ng kanyang ina upang iligtas siya sa kamatayan. Nang mga panahong iyon, ipinag-utos ni Pharaoh na patayin ang lahat ng mga batang lalaking Hebreo. Nakasulat yan sa Exodus chapter 1 verses 15 to 22 and Exodus 2 verses 1 to 10. In the book of Esther, a cousin adopted Esther after her parents' death. She became a queen, and God used her to bring deliverance to the Jewish people. In the New Testament, Jesus Christ, who was conceived through the Holy Spirit, was adopted and raised by his mother's husband, Joseph. Sa una nating kwento, tila kuting na ipinamigay si Chris nang isilang siya ng kanyang ina. Ano ang kinabukasang naghihintay sa kanya? Panoorin natin ang kanyang kwento. Isang matagumpay na executive assistant sa isang malaking kumpanya sa Abu Dhabi si Chris. Ngunit sa likod ng tinatamaasang tagumpay at pagkakaroon ng matiwasay na pamumuhay ay isang kwento ng madilim na kahapon. Si Chris ay isang batang isinilang na parang isang kuting na ipinamigay. Mula nung pinanganak siya ng kanyang ina, pinamigay na niya ako sa aming labandera. Katapos sa labandera, sa isang kaibigan, tapos sa isang kaibigan. Tapos yung huli yung sa Bulacan. Sila yung isang pamilya na walang anak. Sila yung huling nag-ampon sa akin. Pero dumating ang isang araw, pagsapit ko na ika-7 taong gulang. Ayun ko na yung anak ko. Ingatan niyo po ang anak ko na. Halika na. Kahit ayaw ng pamilya na nag-ampon sa akin, wala kami nagawa. Kinuha niya ako, binawi niya ako. Sa piling ng bago niyang magulang, sobrang hirap at pasakit ang kanyang sinapit. Kumbaga yung kabataan ko, hindi ko na-enjoy. Marunong na ako magluto, maglaba, maglinis, magtinda ng mga kakanin. Oh, Marie Chris, ibenta mo to. Huwag kang bumalik dito hanggat hindi yan naubos. Tandaan mo yan, ha? Sa murang edad, nagtatrabaho na ako. Kasi kung hindi ako magtitinda, hindi ako makakapasok sa school. Ganun lagi ang sinasabi ni nanay. Puto! Banana cue! Umiikot ako sa mga probinsya, sa mga barangay ng aming bayan. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang umuwi na hindi naubos yan? Si Pulo. Ano naman yan? Naramdaman ko parang hindi ako kapamilya, parang hindi ako mahal. Pag kunting pagkakamali lang, bubugbugin ka. Murang edad pa lang, bugbog na yung katawan ko sa palo. Nung puno ako ng galit, sama ng loob, hindi ko alam kung kanino. Sa Diyos ba, sa nanay at tatay ko, kanino. Ang hirap kaya na lumalaki ka kung sino-sinong magulang yung nakilala mo.
lumaki ako na parating may kadugtong yung pangalan ko na isa kang sampid, na isa kang ampon, isa kang putok sa buho. Sa pagdaan ng panahon, pumanaw ang kanyang kinikilalang ina at dito naungkat ang sikreto ng pamilya. Ang kinikilalang ina ay lola pala niya at ang kinikilalang ate ay ang tunay niyang ina. Ba't ngayon niyo lang po sinabi, ate? Kayo po pala yung nanay ko. Hindi ko sa'yo sinabi agad kasi hindi ko kaya ng responsibilidad. Nahihiya ako sa mga tao. Iniwan tayo ng tatay mo. Hindi niya ako pinanagutan. Hindi niya tayo mahal. Akala ko okay na, wala na si nanay. Pag napunta ako sa tunay kong nanay, mababago na. Kasi nanay mo siya eh. Di ba sabi nga, walang nanay na makakatiis ng isang anak. Pero hindi ko naramdaman sa nanay ko yun eh. Lagi niya akong tinitiis. Hindi niya maparamdam sa akin na anak niya ako, na mahal niya ako. Bata ka! Malas ka sa buhay ko eh! Malas ka! Umalis ka nga! Lumayas ka! Unwanted child ako eh. Anak niya ako sa pagkadalaga. Galit siya sa tatay ko. So yung galit niya sa tatay ko, napunta lahat sa akin. So kumbaga ako lahat yung sumalo ng galit ng pamilya. Upang matakasan ang problema sa pamilya, umalis si Chris pagkatapos ng high school at nakipagsapalaran sa Maynila. Nagtrabaho siya at sinikap niyang makapagtapos ng kolehiyo. Dito niya nakilala ang lalaking nagbigay halaga sa kanyang buhay. Minahal niya ng husto ang kanyang kasintahan. Buntis ako. Ano? Hindi ko pa nalagutan yan. Ang sabi mo, hindi! Sabi ko, pag nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, hindi yun mararanasan ng mga anak ko. Yung pagmamahal na hinahanap ko sa pamilya ko, baka sakaling matagpuan ko sa lalaki na magmamahal sa akin. Pero hindi nangyari yun. Naiwan na naman ako, nag-iisa, talunan, luhaan, buntis pa. Naisipan ko siyang ipalaglag. Pero nung time na ipapalaglag ko na siya, takot din naman ako. Hindi ko rin kaya. So nagdesisyon ako na ituloy na lang. Naglahong parang bula ang kanyang nobyo. Dito siya nagpasyang umuwi sa kanyang tunay na ina. Tinanggap naman niya ako. Doon naramdaman ko naman yung pagiging ina niya. Kasi siguro iba pa rin yung lukso ng dugo kapag yung may apo ka na. Matapos manganak ay hindi na bumalik sa pag-aaral si Chris at tumutok na lamang sa paghahanap buhay at pag-aalaga sa anak. Ngunit sadyang mapusok ang damdamin ni Chris at sabik sa pagmamahal, kaya muling nahulog ang loob sa lalaki. Tinanggap siya ng buo at humantong sila sa kasalan. Pero nung nagpakasal na kami, doon na nag-umpisa yung bangungot ng buhay ko. Wala siyang ginawa kundi mag-inom, mag-drugs. Kahit alam niya na yung sinasahod ko sakto lang sa pagkain namin magpamilya, kinukuha niya pa yun para lang pambili ng drugs. Yung anak kong sinasaktan na rin niya kasi hindi niya tanggap. Pag sumagot ka kasi may tama ka. Pag nangatwiran ka may tama ka. Pag hindi ka sumagot, guilty ka, may tama ka. Ganon lagi, paulit-ulit. Binubugbog niya ako, sinasaktan na parang hindi niya ako kakilala. Ano ba nasasaktan ako eh? Nalalalaki ka eh. Noong una kasi iniisip ko, kaya kong pagtiisan. Lumipas yung 1 taon, bugbog, away, bate, away, bate. Hanggang isang lihim pa ang bumulaga sa kanya. Doon pa mismo sa bahay namin, nagja-jamming yung nanay ko at yung asawa ko. Ganon katindi yung sakit na sarili mong ina, instead na ayusin niya yung buhay ng anak niya, siya pa mismo yung promotor sa mga bisyo na hindi dapat. So naglakas ang loob ako talaga na makipaghiwalay na sa kanya. Umalis ako ng bahay, umupa ako ng apartment, iniwanan ko siya. Pero hindi niya pa rin ako pinatahimik, lagi niya akong ginugulo. So sabi ko, kailangan kong gumawa ng solusyon. Doon naisipan ko na mag-abroad. You know, Camila, I can't think of a more messed up life. A life that is so broken from one person to another. Ipinamimigay si Chris. Parang ang feeling niya, why do people want to get rid of me all the time? Am I that heavy a burden? Am I that unimportant? Am I that worthless? Don't I have any value in life? Will not anybody stand up for me and accept me and love me
and affirm me. Wala. Just like one hurt and the next hurt gets even bigger and the wound gets even bigger. Grabe. Di niya na-receive yung love that she should have received from her parents, and so she's looking for love. She's searching for love, but in the wrong places. And that's why ito na naman, she thinks someone's gonna love her, and yet that person hurt her more, di ba? Upang takasan ang magulong buhay, nagtungo ng United Arab Emirates si Chris. Matagpuan kaya ang hinahanap na pagmamahal ng pamilya at kapayapaan sa naturang bansa? Malalaman natin yan sa aming pagbabalik. Huwag kayong aalis. Kahit na masakatan ako, kahit na may asawa pa yan, kahit na ano, basta gusto ko eh. Gusto ko yung tao na yan eh. Go ako. Seeking for love, acceptance, and affection, Edeline found herself entangled in multiple relationships with married men. Marami akong pera, pero hindi ako masaya. Edeline experienced a spiritual awakening when she encountered the 700 Club Asia. Ang laking bahagi sa buhay ko ng 700 Club Asia. Doon ako natuto tungkol sa Diyos. Kahit na maraming pagsubok, basta matiwala ka lang, may kapayapaan sa puso ko. I encourage you to join forces with CBN Asia to keep our show, the 700 Club Asia, on air. With your support, more people will experience God's hope and love. Consider today giving and becoming a partner of CBN Asia. God bless you as you give. Dahil sa pang-aabuso, minarapat ni Chris na iwan ang asawa at makipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit masakit, mahirap yung malayo ka sa mga anak mo. Yung motivation ko pagpunta ko dito para mabigyan ko ng magandang bukas yung mga anak ko, na makuha ko sila isang araw, makuha ko sila magsama-sama ulit kami. Ang anak niya sa pagkadalaga ay inihabilin sa isang tita, subalit ang anak sa asawa ay ipinagkait sa kanya, kaya napilitan siyang iwan ito sa pangangalaga ng asawa sa kabila ng matinding pangamba. Dahil bagong salta at walang kaibigan, naging kapit sa patalim si Chris. Parang dito gamitan. So, nakipaglibin ako. Doon natuto na ako ng mga bawal. Yung dating galit ako, ayoko, yung pag-inom, paninigarilyo, yun yung cause kung bakit ganito yung buhay ko. Pero pinasok ko pa rin yung bisyo na yun. Ito yung buhay na ayaw ko, tapos ito yung ginagawa ko ngayon. Party dito, party doon. Walang pinalampas na imbitasyon si Chris. Hanggang isang araw, isang bagong kakilala ang nag-imbita kay Chris sa isang party. Excited siyang pumunta, bihis na bihis, at handang mag-enjoy hanggang sa malango. Subalit, yun, niyang-iya ako sa sarili ko kasi yung damit ko na suot, ang iksi ng damit mo, tapos doon pala mababago yung buhay ko. Doon ko nakita yung sarili ko na ang layo-layo ko na pala sa Panginoon. Na sobrang, bakit ko sinasaktan yung sarili ko, meron palang nagmamahal sa akin. Buhay na walang hanggan, yung regalo ng Diyos sa atin. Kung siya ay ating tatanggapin. Hindi titingnan ng Diyos. Nung narinig ko yung message nung speaker nung gabi na yun. Gusto natin siyang tatanggapin. Parang lahat ng mga tanong na hinahanap ko nung bata ako, sinagot niya. Na yung pagmamahal na hinahanap ko, mula pagkabata ko, doon ko lang pala mararamdaman. Meron palang Diyos na nagmamahal sa atin. Akala ko dati kasi wala. Kasi minsan di ko naranasan na may nagmahal at may tumanggap sa akin bilang ako. Yung pala, doon ko nalaman, doon ko nakilala ang Panginoong Hesus, kung gaano niya tayo kamahal. Bible study ang naatenad ni Chris. Ang inaasahang pagkalango ay nangyari, subalit hindi sa alak, kundi sa presensya ng Panginoon. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na lumalim ang relasyon ni Chris sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi yung mga tao na nag-invite sa akin nung gabi na yun, hindi nila ako binitawan. Doon ako natutong magpatawad. Yun yung unang-una kong ginawa. Nung nag-aral na ako ng Bible, umattend na ako ng mga seminar, lahat ng training sa church, ini-invite ako. Hindi nagtagal, nakilala niya sa gawain ang isang byudo na naging kaibigan niya at kalaunan ay naging kasintahan niya. Dito pumasok ang panibagong hamon.
paano siya makakasal sa kasintahan gayong kasal pa siya sa asawa. Nasa planong ipapaanal na niya ang kanyang kasal sa asawa nang bigla itong pumanaw. Sa pagpanaw ng asawa, nakuha rin ni Chris ang kanyang anak dito at nakapagpakasal na sila ng kasintahan. Hindi lamang sa kanilang relasyon pinagpala ang bagong mag-asawa kundi maging sa kanilang trabaho. Kapwa matatag ang trabaho at mataas ang sahod ng mag-asawa. Dagdag pa dito ang pagsasama nilang mag-iina sa UAE. Napatawad na rin ni Chris ang kanyang ina na hindi man lamang kinakitaan ng pagmamahal noong siya ay lumalaki. Ang pangarap ni Chris na magkaroon ng sariling pamilya na pagmamahalan ng umiiral ay ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. Dagdag na pagpapala ang ipinagkaloob ng Panginoon kay Chris sa panahong ito. Dala niya sa kanyang sinapupunan ang anak nilang mag-asawa. Una talaga sa lahat, kumapit lang tayo sa Panginoon. Siya lang talaga yung masasandigan natin. Kung nahihirapan ka, huwag kang susuko. Kahit anong hirap ng buhay, kung may God ka sa puso mo, kung nandyan siya, kung siya talaga yung Savior na iniisip mo, lahat makakaya mo, lahat magagawa mo. Kung narating ko to, kung nakaya ko to, makakaya niyo rin. Wow, praise God. Alam mo, nakakatuwa, no, Peter? I mean, when she sought God, no, He really poured in His blessing. Siya nang gumawa ng lahat for her, even gave her a lifetime partner. Siya na rin umayos para magkasama-sama silang mga anak niya. No, if when we seek the Lord, we don't need to have a perfect life. We don't need to fix our life because He will be the one to fix our life. I love what you said because parang looking at her life, parang it's, if I want to use the word, unfixable. It can't be fixed. Like you said, it's only God that will fix and mend all the broken pieces inside of us. When Chris surrendered her life to Jesus and accepted Him as her Lord and Savior, she became a part of God's family. The Bible says in Ephesians chapter 1, verse 5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Bumuhos ang pagpapala sa buhay ni Chris. May magandang trabaho, mapagmahal na asawa, at masayang pamilya. Natupad din ang pangarap niya na hindi niya hahayaang mangyari sa kanyang mga anak ang naranasan niya bilang anak. Nakapagpatawad na rin siya sa kanyang ina. More importantly, she found the love of family that she missed so much, in the family of God. That's so true. If you are in a similar situation that Chris experienced before, do what she did. Come to God, surrender what you're going through to Him. Surrender your life to Him and accept Him as your Lord and Savior. Our God is a Father to the fatherless, is God in His holy dwelling. God sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing, but the rebellious live in a sun-scorched land. Do you want to be in the family of God? Then follow us in this simple prayer. Surrender everything to the Lord. Heavenly Father, I saw what you did in the life of Chris. How broken a person can be does not matter. As long as we come to you in our brokenness and humble ourselves, you are a God so willing, so loving, so caring to fix and mend all the broken pieces in my heart. So right now, Lord, I humble myself and I ask you, Lord, will you mend my broken heart? Will you bring value and affirmation and love to my heart that longs to be accepted and embraced by you, by a Father? So right now, Lord, I confess my sins and ask for your forgiveness. Will you cleanse me? Will you remove the things in my heart that are displeasing to you? I know you died on that cross precisely to bring salvation in my life. And today, I receive that wonderful gift.
I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will set me free from my past and usher me into a new life with you. So loving, so accepted, so caring, so full of possibilities because you are such a loving God. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Ngayong tinanggap niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kayo ngayon ay itinuturing na niyang mga anak. Ang sabi ni Apostle John, sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Share with us that important decision you have just made, and together we will praise and thank God. You can call the CBN Asia Prayer Center. The hotline number is 8737-0700. Our trained prayer counselors are on standby for you 24 hours a day, 7 days a week to answer all your calls. They can pray for you and give you biblical advice for whatever you are going through. Pwede nyo ring i-post sa Facebook page ng The 700 Club Asia ang inyong mga prayer requests, praise reports, or comments. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin. Kung kayo ay adopted child or adoptive parents, i-share nyo ang inyong karanasan. Mag-log on sa ating website, cbnasia.org/mediacenter. Sa inyong social media account, gamitin ang hashtag TSCA, The Gift of Adoption. Feeling mo ba wala nang magmamahal sa'yo dahil sa nakaraan mo? Hi everyone, my name is Luke Conde and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week Special Tugon. Ako po ay gaganap bilang si Nolo, a guy with big dreams and one of which is to be loved despite my past. Mangyari kaya ito? Abangan niyo yan sa GMA. Uy! Bubuhat. Baby natin eh. Uy! Okay na to ah. Pahimas nga. Uy! Nang isinilang si TJ ay ibinigay siya sa mayamang amo ng kanyang mga magulang. Ma'am, Oh, Victor, ba't kasama ang baby mo? alam ko po pag nasa inyo ito magandang kinabukasan ito. Sige, tatanggapin ko to. Pero, tandaan mo, hanggat maaari ayokong magugulo buhay namin mag-asawa. Opo, ma'am. Kayo na po bahala mo, ma'am. Oh, sige, asahan mo. Ang kanyang ama ay 20 taong gulang lamang noon at nagtatrabaho bilang isang hardinero. Hindi sila kasal ng ina ni TJ na 15 taon ang tanda sa ama. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang labandera sa tahanan ng mga boras. Hindi nagtagal ng paninilbihan ang tunay na ina ni TJ sa tahanan ng amo. Bagamat walang nagsasabi kay TJ, lumaki siyang malakas ang kutob na ang hardinero ay kanyang ama. Kuha mo rito. Halika na. TJ! Noong 5 taong gulang si TJ ay nagpaalam ang kanyang tunay na ama sa kanya. Tinanong si TJ kung gusto ba niyang sumama. Pag di ka sumama, hindi mo na makikita. Sama ka na. Nag-decide ako na ayokong sumama sa kanya. Mahal na mahal ako nung nag-ampon sa akin. So I decided to stay. And then, akala ko nung una nagbibiro lang siya. Pero nung time na yon, hindi na siya nagpakita. Bagamat kinakitaan ng pagmamahal sa kanya ang inang nag-ampon, ay hindi naman naging maayos ang kanyang relasyon sa kinikilalang ama. Kasi graduation na namin. Bahala ka, ikaw ang gumawa. Speech mo yan eh. Andun yung longing, pero di ko maramdaman yung love. Feeling ko, mas paborito niya yung iba kong kapatid. Sa halip magrebelde at punuan ang nararamdamang kulang na pagmamahal sa barkada, pinagbuti ni TJ ang pag-aaral. Nagtapos siya ng high school na may 16 na medalya.
Ngunit hindi nito nabigyan ng saysay ang kanyang buhay. Lumaki siyang naghahanap ng kalinga at pagmamahal ng tunay na mga magulang. Nais din niyang makilala kung sino sila, subalit ayaw mangyari yon ng mga nag-ampong magulang. Sa kolehiyo ay kinuha ang kursong Chemical Engineering dahil ito ang nais ng mga magulang. Nakilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang physics teacher. Niyaya siyang dumalo sa isang Kristiyanong organisasyon. Minsan, sa isa nilang pagtitipon, buong pusong tinanggap ni TJ si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yung security ko, hindi ko na binibase sa achievement ko, pero binibase ko sa relationship ko kay Jesus Christ. Na I don't need to prove to other people, I don't need to please other people para i-accept nila ako. I can just be who I am because God loves me for who I am. Dahil dito ay nagkaroon ng pagnanais na magkaayos sila ng amang nag-ampon sa kanya. Humugot siya ng lakas sa Panginoon, lumapit sa Ama at sinabihan ng I love you. Doon niya unang naranasan ang yakap ng kanyang kinikilalang Ama. Hindi ko maiisip na mangyayari yun. Pero thankful ako kasi nung year na yun, naging Christian ako. And nung nakilala ko si God, tinuruan niya ako ng forgiveness and na-restore yung relationship ko sa Kanya. 4 na buwan pagkatapos noon ay namatay ang kinikilalang Ama. Maligaya si TJ na kahit na sa maikling panahon, naranasan niya ang pagmamahal at maayos na relasyon sa Ama sa nalalabi nitong oras. Hindi naglaon ay pumanaw na rin ang kanyang kinikilalang ina dahil sa sakit na cancer. Sabi ko, Ma, salamat dahil inadapt mo ako. Kahit na hindi mo ako tunay na anak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging kung sino man ako ngayon. Sobrang mahal na mahal ko sila. Makalipas ang ilang panahon ay tinugon ng Diyos ang matagal ng pangarap ni TJ. Ito ay ang makitang muli ang Ama na matagal na niyang hindi nakikita. Dito rin niya nalaman na may nakababata pa siyang kapatid na nakita niya sa kauna-unahang pagkakataon makaraan ng 31 taon. Sabi ko, wow Lord, you're so faithful na in-answer mo yung mga prayer ko na I never thought I could see that in my lifetime. So when I saw my dad and yung sister ko and we're having dinner together, it was all worth it. Patunay na ang dedikasyon, katapatan at pag-ibig ni TJ sa Diyos ang pagsunod niya sa tawag upang maging isang manggagawa ng Diyos sa dayuhang bansa. Matapos ang ilang buwan sa bansang India ay tumugon siya sa hamon upang maglingkod sa gawain sa bansang Nepal. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, nakasandal sa mabuting plano ng Diyos si TJ at buo ang puso, gaya ng isang anak na nagtitiwala sa kanyang Ama sa langit. Alam mo ba, Camila, si TJ ay may sarili ng pamilya at may 2 anak at nagsilbi sila sa Kyrgyzstan at ngayon naman sa Tajikistan. The gift of adoption demonstrates the love of God for us. He pursues us with love and adopts us into His family when we accept Jesus into our lives. As the Apostle Paul said, the Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Thank you all for watching. May all the stories we featured on the show renew your hope in our God Almighty. God bless you more and more. Bye-bye. Ngayong Martes, Cesar, himalang nakalaya sa pagsusugal, pagsasabong at iba't ibang bisyo. alamin kung paano. Pilit ka bang kinukulong ng sakit na cancer? Panoorin ang mga health tips ni Suzanne. Jonathan, nakalaya sa utang dahil lang sa social media post? Alamin natin yan. Tunghayan ang kwentong magpapalaya sa iyo. I am free! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.